Kapag sinabing adventure, hindi lang puro pasyalan ang pinag-uusapan. Kasali rin dito ang mga panglaman tiyan. Kaya naman, samahan nyo kaming dayuhin ang pinagmumulan ng isa sa mga paboritong inihahain ni Juan kapag agahan, ang tuyo. At para alamin kung paano gawin ang paborito nating almusal, dadayo ako sa mga ka-wonder nating magtutuyo sa Hagonoy, Bulacan, na kung saan nakakapagbilad daw sila ng 1,000 kilo ng isda kada araw. Wow! Hey mga ka-wonder! Nandito na tayo sa bilaran ng mga isda na kung saan ay makakapanayam natin si Kuya Juanito. Kuya Juanito, pwede niyo po ba sa amin ay isalaysay, ikwento kung ano po ang unang proseso ng pagbibilad ng isda? Sa pagbibilad po ng isda, galing po sa dagat, pamimili. Nirerekta po agad namin sa cooler. Tapos inilatuan po namin siya ng yelo na may asin. Kailangan po 12 hours to 15 hours bago po siya ibilad sa lalim ng init ng araw. Pagkahuli sa isdang salinas, diretso na itong aasinan habang nakababad sa yelo o yung tinatawag nilang pag-iilado. Kuya Juanito, so from the sea, from the dagat, wala nang alis yung mga hasang, yung mga small intestine, yung mga bitu-bituka, wala na yan. Wala na po kasi malinis naman po yan. Galing lang po siya sa huli. Kaya po rektailado na po siya. Pagkalipas ng 20 oras, maingat na isasalansan ng mga isda sa napakalawak na bilaran na gawa sa kawayan. Sa pagbibilad po, ganda po siya. Pipila-pila po siya ng dikit-dikit. Pambaywan po yan. Hanggang sa mapuno po yung isang cupping kung tawagin. Sa tagal-tagal nyo nagaganito, may nakilala na ba kayong isda? First time ko kasi magbilad ng isda sa tanan ng buhay ko. At nagbibilad lang ako when I was a children, nung bata ako. Na masasabi ko hindi pala madali yung trabaho nila para sa akin. Dahil sobrang mabusisi talaga. Ibibilad na isa-isahin pa na yung mga tuyo. Matapos ang maghapong bilaran, hahanguin na ang mga tuyong isda. Ilalagay na sa lilim at maingat na isasalansan sa kahon para ihatid sa palengke. Yung pagod nila talagang worth it na bilhin natin to. Nasuportahan at bilhin natin yung kanilang produkto. Ang pagbibilad nakaasa sa init ng panahon. Pero paano kung ang haring araw hindi nagpakita? Nako! Rain, rain, go away! Dumayo ako sa Rosario, Cavite para usisain ang pagtutuyo ng isdang salinas. Pero bago tayo tuluyang magtuyo ng isda, makipagbulungan muna tayo sa Pampang. Hep, hep, hep mga ka-wonder, ang bulungan na ito hindi maritesan ha, kundi bulungan ng presyo ng isda. Ang may pinakamataas na presyo, siyang makapag-uwi ng banye-banyerang salinas. Magbubulungan na kayo? Sino ba magbubulong kayo? Bulong-bulong. Sige. Paano nyo pinipresyohan yan? Ano po, bawa, i-ano po namin kung depende po sa size ng isda po. Sa size. Itong size na to, ano to? Ano po, medium size po siya. Pwede mo sabihin sa akin kung magkano, kung ganyan. Ang tawad ko po. Oo. Dahil maraming huling isda ngayon, so isa lang ang bumulong kay Teo. So, saan susunod to dadalhin? Sa kanila na po. Sa'yo na, sa bilaran na. Ayan. Pagkatapos ng bulungan, bilaran na para gawing tuyo. So, ang kalaban nyo talaga dito sa negosyong to, sana po Ang ulan po, ano? opo. Ulan Pero po pagka talaga. tag-araw, naku, Yan naman, mabilis po yan. panalo. Dalawang araw lang po yan. Tuyo na po yan. Tuyo ano. na. Kapag makulimlim ang panahon, trapal is the key. Pero inaabot daw ng 4 na araw, kaya kapag bumuhos ang ulan, awat muna sa pagbibilad para iwas amag ang mga isda. So makikita mo talaga merong may pugot. Reject Opo, na to, yan no? po, reject na po yan. Ayun, reject. Sasama nyo na po yan dyan. Yung reject amin na. The heat is on, ang matinding init na inaayawan ng marami, biyaya naman sa iba. Ang pagbibilad kasi, hindi lang basta kabuhayan, kundi
Tradisyon na rin sa bayan ni Juan.